Seeking the lost, yes, kindly entreating, wanderers of the mountains astray, come unto me, his message repeating, words of the Master speaking today. Calling of Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Kami po ay nandirito upang magbigay po ng impormasyon sa inyo hinggil po sa paglilinaw po sa aralin hinggil sa perplexing war kung saan ay binigyan ng diin ng kapatid natin na si Pastor Brian Tolentino at saka si Johnson Amican sa kanilang programa Ang Katotohanan, ang mga posisyon kung saan ay sinasabi nilang tunay na posisyon o di kaya tayo sa panahon ng giyera. Kami po ay nandirito upang sagutin at tingnan natin ang kabuuan o yung whole picture at makita natin yung tunay na katotohanan at maintindihan natin ang tunay na tayo ng iglesia hinggil po sa giyera. Pero bago po natin tatalakayin yan, akin pong hihilingin si Brother Peter Cayohen para po sa panalangin. Okay, manalangin po tayo. Dakilang Diyos sa kaitaasan po ng mga langit, sa pagkakataong ito kami ay lumalapit sa inyong banal na luklukan. Amin pong hinihiling ang inyong gabay sa aming gagawin na pagbibigay o pangangaral ng katotohanan na may kinalaman sa inyong iglesia sa huling araw. Gabayan niyo po kami at tulungan na hindi kami magsasabi ng kasinungalingan, kundi pawang katotohanan lamang ang aming sasabihin dito. Alang-alang sa mga kapatid na mga Seventh-day Adventist at Seventh-day Adventist Reform Movement na interesado na malaman ang buong katotohanan tungkol dito sa paksa ng perplexing war na may kinalaman na sa history o kasaysayan ng Seventh-day Adventist at ng Seventh-day Adventist Reform Movement. Kaya't buksan po ang pag-iisip ng lahat ng mga nakikinig o makikinig pa sa presentation na ito na sana ay magiging bukas ang kanilang pag-iisip at handang tumanggap ng katotohanan. Upang sa ganun ay magkaroon sila ng sufficient na knowledge tungkol dito sa katotohanan about sa Seventh-day Adventist Church at saka sa Seventh-day Adventist Reform Movement at magkaroon sila ng sapat na kaalaman para magiging batayan ng kanilang pagpapasya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat po, Brother Peter, sa inyong panalangin. Okay, purihin ang Diyos. Sa science po ang science ay isang pag-aaral kung saan titingnan mo ang buong picture o ang kabuuan ng isang bagay. Let's say for example, sa pagdi-describe ng isang elepante. We cannot really describe an elephant, Brother Peter, na yung titingnan lang natin ay doon sa buntot. We need to get all the angle doon sa buntot, sa ulo, even in the mga intestines and also nasa loob ng isang elepante in order to describe kung ano talaga ang elepante. Tama po yun, brother. Ako, napakinggan ko rin yung kwento na yan eh. Sabi nga ng isa na humawak lang doon sa paa, sabi niya ang elepante parang isang poste daw. Yun ang pagka-describe niya sa elepante.
Yung namang isa, nakahawak daw doon sa tainga. Sabi niya parang malaking dahon. Sabi niya, yun ang pagkaalam niya sa elepante kasi isa lang yung side na nakita niya. So ngayon, ganito din ang titingnan natin mga kapatid. We will not just only look on the one side of this story, but we need to look all the angles of it. Tingnan natin ang bawat anggulo. Alamin natin, tingnan natin yung tunay na konteksto hinggil po dito sa tinalakay ni Pastor Brian Tolentino hinggil sa perplexing war. Ngayon, kayo naman po ay napanood nyo po ang programa nila sa ang katotohanan sa segment na perplexing war. Ano pong masasabi ninyo sa mga binigay na mga passages ni Brother Brian Tolentino? Totoo yan, brother, na ako po ay nakapakinig na, nakapanood na ng ilang beses actually doon sa kanyang video tungkol sa The Perplexing War. At sa pag-analyze ko, napansin ko na sinasabi doon ng kanyang kasama na yung mga members daw ng Seventh-day Adventist Reform Movement, sabi nila kulang yung kanilang kaalaman Hinggil sa stand ng church. Stand ng church. At saka maging dito ba sa issue ng military service. At sa kanila daw, pagka sa kanila daw mga Seventh-day Adventist, talaga daw na meron silang record at saka detalyado talaga yung kanilang pag-aaral. Na ang ibig sabihin dito naman sa panig ng reformers, tayo na mga binanggit kasi yun Seventh-day Adventist Reform Movement. Binanggit yung bahagya din na binanggit yung IMS, pero ang mas tinarget nila talaga doon yung organisasyon natin na Seventh-day Adventist Reform Movement. At sinabi na parang questionable. Hindi, ang punto doon is yung pinagbabasehan natin ng ating pananampalataya at paniniwala ay parang kapiranggot lang, kapiraso lang. Hindi natin tinitignan yung buong anggulo, yung full picture. Yon. Kaya yung video nila, yun ang pinoproject nila na dito sa kanilang presentation is more broader. At the end of the program, sabi nga, nag-appeal nga sila na dapat ang mga membro ng reform makaalam. At may hamon pa na kayo na mga pastor din, hindi tayo na Seventh-day Adventist, dapat makaalam din. Okay, so sa tingin ko, yung video presentation, yung sinasabi nila na mag-present ng balance na information ay unbalanced. Okay. Sa tingin ko. So, talking about unbalance, ano ba yung dapat nating linawin? Kasi people were going to watch this video. Ano ba ang makukuha natin anong makukuha nila na impormasyon na maintindihan nila yung buong katotohanan? Ano ba ang dapat talakayin at dapat linawin natin, especially doon po sa binigay na information ni Brother Brian Tolentino? Okay, so ang gagawin naman po natin, kapatid, dito is bigyan natin ng paglilinaw yung mga punto por punto na kanilang na-erase doon sa video. At gusto ko na dito, ang gagawin natin naman is liwanagin natin yung tungkol doon sa pinagmulan ng title ng topic na Perplexing War. Which is quotation from Testimonies Volume 1. Yung quotation Testimonies Volume 1, page 361. Yun po ang isa na dapat na i-examine natin, liwanagin natin para sa mga tao. Kasi medyo nakita ko na medyo iba yung paggamit nila doon. So, ibigay naman natin yung sa atin, pag-unawa natin doon, para ang mga tao makaview, meron silang maging balance yung kanilang paningin. And then the people will decide which presentation is really the right presentation. Kung ano ang kanilang paniniwalaan. At saka, maliban doon, gusto kong liwanagin din natin yung tungkol doon sa opinion na pinalabas ng mga
mga SDA pioneers, no? Pioneers, especially si James Oo, White po. Si James White. Kasi marami silang naisa-cite doon na mga quotations na kung saan itong mga SDA pioneers, nagbigay sila ng kanilang opinions. Gusto kong liwanagin natin yung punto na yon. Kasi meron ding, may idea kasi na pinapalabas na para bang lumalabas doon sa presentation na yung point of view ni James White ay parang yun na ang Position nagiging or stand. position ng church, Okay. ng Seventh-day Adventist Church. So yun po ang point na gusto nating bigyan ng paglilinaw. At saka pangatlo, bibigyan din natin ng linaw yung tungkol doon sa kung ano talaga ang nagiging Stand. official position ng church. Okay. Talking about that, let's go to the first na tatalakayin natin, which in regards to Testimonies quotation of Testimonies Volume 1, page 361. We need to look at the picture and see, himay-himayin po natin. So, how do you understand Testimonies Volume 1, Brother Peter? Okay, for the sake of the viewers, gusto natin na basahin yung actual talaga na nakasulat. And then, pag binasa natin, saka natin ibigay yung ating analysis. So, dito po, sa Testimonies Volume 1, page 361, ito yung focal issue, no? Sabi dito, I was shown that God's people, who are His peculiar treasure, cannot engage in this perplexing war, for it is opposed to every principle of their faith. In the army, they cannot obey the truth, and at the same time, obey the requirements of their officers. There would be a continual violation of conscience. They can appreciate no other. Worldly policy and public opinion comprise the principle and action that governs them. Yung them dito, yung worldly, yung mga officers, yung officers in the army. Yun ang tinutukoy dito na them. They are governed by what? Worldly policy and public opinion. And this leads them to practice the form of righteousness. So, syempre, yung mga officers doon sa army, based doon sa worldly policy and public opinion, doon nila na-form kung ano yung inaakala nila na Tamang gawin. Tamang gawin. Okay, tuloy natin. No? But God's people cannot be governed by these motives. Ano yung motives na binabanggit? Yung sinasabi doon na worldly policy and public opinion. And then, sabi dito, the words and command of God written in the soul are spirit and life, and there is power in them to bring into subjection and enforce obedience. The 10 precepts of Jehovah, yung meaning the 10 commandments, Yes. are the foundation of all righteous and good laws. Those who love God's commandments will conform to every good law of the land. But if the requirements of the rulers are such as conflict with the laws of God, the only question to be settled is, shall we obey God or man? Yan yung issue na kahaharapin ng bawat isa. So, gusto ko lang na meron akong paglilinaw na gagawin dito tungkol dito sa ating nabasa. Una, number 1, ang sinulat ni Sister White sa Testimonies Volume 1, page 361, ay hindi po niya sariling opinion lamang. It is a revelation from God. Oo, revelation. Kundi ito'y liwanag ng katotohanan mula sa Diyos para sa kanyang bayan na nabubuhay dito sa tinatawag na Laodicean period of time. At ito, na ang revelation na ito ay sinasabi na ang bayan ng Diyos ay hindi dapat sasali sa perplexing war na yan. According to the light na binigay, ng Diyos. Diyos. Not just the idea of Sister White. Yeah, tama po yan. So, yan po ang unang-una na gusto natin na idiin dito. Bakit? Kasi doon sa presentation ni Pastor Brian Tolentino, parang lumalabas na yun ay hindi liwanag galing sa
langit. Just a mere opinion of a man, of a person. Parang opinion din niya, kagaya din ng opinion ni James White at saka yung ibang mga pioneers. So that means na mix up kung ano yung galing sa Diyos at hindi kung ano yung opinion lang ng tao. Yun po. Okay, ikalawa, ang reason na binigay ng Diyos, kaya sinabi ko Diyos kasi sabi ni Sister White, I saw. Yes, Ibig galing sabihin, sa Diyos. Galing sa Diyos yun. Sabi doon, God's people cannot engage in this perplexing war because it is opposed to every principle of their faith. So pag sinabi nating every principle, lahat pala talaga ng prinsipyo ng Adventista ay masasagasaan when a person will engage into war. Tama po yun. Kasi nga, yung prinsipyo ng Biblia, sabi kasi, if you keep all and offend in one point, you are transgressor of the whole law. Ganun po yun. So, sabi dito, in the army, they cannot obey the law, the truth, and at the same time, obey the requirements of their officers. Ayan. There would be a continual violation of conscience. So, yun po yung reason na binigay ng Panginoon bakit na Hindi talaga pwedeng ang sumali Adventist, sa gera. hindi nga niya pinangalanan ng Adventist ang God's people. Ang gusto kong idiin dito, pag sinabing God's people, intention talaga ng Panginoon yun na hindi niya parang tumbukin ang isang denomination. Kung hindi sa lahat. Generic ba? Yung mga bayan ng Diyos na naniniwala, regardless of the time kung saan ka nabubuhay, hindi ka dapat sasali sa gira. Ayan. So this reminds me also sa passage sa Bible na you cannot obey the world and you cannot obey God. So obeying officers and at the same time obeying God is far more hindi pwedeng pagsabayin. Hindi pwedeng pagsabayin. Yan ay sa condition kung siyempre kung yung word ng officers ay contrary doon sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Kaya lang generally speaking, yung mga worldly officers sa military, yung kanilang since they are basing on worldly policy at saka public opinion, so mostly yung kanilang sasabihin ay contrary doon sa kagustuhan ng Panginoon. Pero siyempre kikilalanin natin yung rule na in every rule there is an exception. Yes, okay. So meron ding mga worldly officers na medyo malambot ang puso. At sa karanasan ng mga talagang nasasangkot, meron talaga yung mga nasusumpungan nila ng mga officers na medyo mabait. Hindi sila yung talagang pinapahirapan. Pero one in a One in a million. One in a million yun. Okay. So ngayon, number 3, yung truth na hindi nila pwedeng magsunod doon sa army na binabanggit is the 10 Commandments. Okay. Yung 10 Commandments of Jehovah na sinabi nga ng Panginoon na that is the foundation of all The good righteous and good laws. So, ibig sabihin na malalabag ang 10 utos kung tayo ay sasama sa gira. Doon sa 10 utos, ang medyo dalawa kasi doon yung talagang masasagasaan. frontal ba, yung frontal attack ba? Masasagasaan talaga. Yung 6th commandment, kasi papatay ka eh. Yeah. At saka, yung 4th commandment. Kasi, kung tutusin mo, doon naman pag nandun ka sa battlefield, pagdating ng Sabat, di ka naman talaga pwedeng, Hindi pwedeng, Hindi okay, ka pwede. ceasefire muna tayo Ceasefire kasi muna tayo dito. Biyernes kayo ng hapon na hindi to prepare for the Sabbath. Hindi pwede yun. Malalabag mo talaga itong dalawa na ito. Okay, kahit napupunta ka doon sa medical lines, Non-combatant. hindi ka nga papatay. Totoo. O ma-assign ka na driver, ma-assign ka sa kusina na cook. Okay, kasi depende naman yan. Pero pagdating ng Sabat, Matransgress pa din. matransgress mo talaga yun. Hindi ka man makatransgress doon sa 6, pero almost na yung sigurado yung Sabbath commandment, matransgress mo yun. Not unless yung commanding officer is Sabbath keeper. Oo, tama yun. Pero hindi pwede Kasi may mas mataas pa na commanding officer. May mas mataas pa. And then number 4, na point na gusto nating linawin dito, those who love God's commandment, sabi,
will conform to every good law of the land. Which, ito naman yung ginagawa natin, no? Pero may limit kasi yung ating submission sa Only if government. the law of the land Oo. is good. Yo, tama. So paano natin ma-describe ngayon na the law of the land is good na susundin natin? And how can we say that the law of the land is not good na hindi natin susundin? Okay, sabi dito sa liwanag na binasa natin dyan sa volume 1, page 361. Linaw kung kailan magiging hindi magiging good. Good. Sabi dito, but if the requirements of the rulers are such as conflict with the laws of God. Conflict. So yun, yung meron tayong standard. Pag in agreement yon, We good will law. obey. We will obey. Oo, kasi good law yan. But if it is against, ay hindi pwede. Kaya sabi dito, kung magkataon na ganun na any words of officers or government conflicts with the law of God, the only question to be settled is, shall we obey God, or man? Yun ang dapat. Well, of course, we believe that we should obey God Oh, syempre. rather than man. Yun ang sinasabi ng Acts 5 verse 39. We would rather obey God than Than man. And number 5, sabi dito, God's people cannot engage in this perplexing war. Gusto kong linawin ito na itong instruction na ito na yung principle involved here is not only applicable doon sa civil war. Kasi kung napansin mo doon sa video, Na-highlight lang yung civil war. na-highlight yon ng civil war na binigyan ba nila ng diin na etong particular instruction na ito Is for only for is civil war. para doon sa civil war. Ng Amerika. At sabi ni Pastor Brian Tolentino, tama naman yung assessment niya ayon daw sa mga reformers, dahil pinagbabawal doon sa time ng perplexing civil war na yon. So, pagdating doon sa 1914, kasi war din yon, so yung direction na binigay doon, Ay applicable. applicable din doon. Ayun ngayon ang gusto nilang i-insinuate na hindi mag-apply sa ibang war. Mag-apply lang doon. Kasi in this perplexing war, But when we try to imagine yung diin niya about perplexing war, that the civil war is a perplexing war, isn't it more perplexing the world war than the civil war? kung i-analyze natin, parehas lang yan na perplexing. Uh-huh. Pero in terms of severity, masasabi natin na more perplexing yung Yung civil war. Hindi, yung World War. First World War. In the sense na yun Mas marami ang involved. Mas marami ang involved. At saka isang na-highlight niya doon is kaya more perplexing kasi yun daw mga Amerikano. yung mga Amerikano na nasa north at saka yung nasa south ay Sila napapatayan. Oo, Amerikano versus Amerikano nagpapatayan. Yun ang isang point na na-highlight niya. Kaya nga sabi ng isang kapatid paano naman doon sa First World War? Aha. Hindi kaya kung perplex yung Americans killing Americans, paano kaya yung Adventists against Adventists. killing Adventists in another country? Kasi kung yung nandun sa magkabilang side sila, di paano yun? Hindi Di naman mo pwede, perplexing yun. hindi naman pwede nating sabihin na okay, bala ilag ka lang pag Seventh-day Adventist ang Wala namang ganun Wala naman daw yung balon na wala namang sinulat doon na to whom it may concern Pag Adventist, huwag mong tamaan yung lilihis ka na ganun. Tapos yung nasa likod na pagano, hindi naman pwede So, ganun. that means we cannot really, in that sense pa lang, hindi talaga pwede ang mga Adventista na sumali sa Segera. Hindi talaga, gusto ko lang na i-refresh yun. Ang point na gusto kong i-highlight dito naman is, doon kasi, matatransgress yung principle. Yeah. Kasi papatay ka, at saka, Yung Sabat. ma-violate mo yung Sabat. Sabat, yeah. Ngayon, kung doon sa ibang gira, halimbawa doon sa First World War, ay kung sasali ka doon, ay hindi ka papatay, hindi mo rin matransgress yung Fourth Commandment. Sa personal opinion ko,
tama na hindi mo i-apply yung yung we cannot engage in this perplexing war doon. Kasi dito sa perplexing war, lininaw kasi na it is opposed to every principle of our faith. At saka mababiolate yung Ten Commandments. Kaya kung dito sa Second World War, hindi mabiolate yung Ten Commandments, edi okay talagang pwede kang sumali. But I think God is more knowledgeable than us Ayan. sa pagbibigay ng liwanag. Kasi God thinks hindi nga ang pag-iisip ng Diyos ay mas mataas sa atin. Sabi ni Apostol Pablo, ang foolishness ng Diyos is a wisdom to man. So that means when he instructed Sister White to say that the people of God cannot engage in this perplexing war, he is more concerned that in every war that the people of God will be engaged in our time, they could not obey the law of God. Opo, tama. Kaya gusto ko yun na ipaalam yun, idiin sa ating mga listeners na yung prino-project nila na para bang sinasabi na, hindi naman diretso na sinasabi, pero palihis ba? Palihis. Yung na mali daw yung mga reforms in thinking na yung rule that applies na nagbabawal doon sa sa perplexing war ay i-apply nila doon sa war sa First World War. Parang pinapalabas nila na hindi tama yung ganun na idea. Sabi nga ni Amikan lumalabas na yung instruction doon na binigay daw sa Adventist ng Civil War, ginagawa nating generalize natin yung application. Na gusto kong sabihin sa mga listeners natin na totoo po yun. Na Talagang general- hindi tayo nahihiya na sabihin as reformers na talagang i-generalize natin yung application ng principle. Okay? Na yun. For the reason na kaya pinagbawal noon dahil natatransgress yung Ten Commandments. I-generalize natin because in every war, regardless of its location and time, ay nababiolate yung Ten Commandments. Sampung utos. Kaya, wherever it is violated, that rule must apply. Yes, of course. Kasi ang general rule ganito we are to obey the laws of the land as far as they are in harmony with the law of God. But whenever the laws of the land will come in conflict with the law of God, then we would rather obey God than man. So yun po yung reason natin na ini-apply natin yung particular na instruction dyan sa Civil War sa ibang mga war. So in that sense, masasabi ko na hindi tayo dapat mahiya na sabihin na talagang ganun ang Na ating general perception. yung ng perception. They may try to ano ba yon, parang lessen the impact ba, yung bigat noon. Gusto nilang pagaanin pero hindi talaga kaya nilang magawa yun. Let us go on to the next part of it na kasi dinescribe doon ni Pastor Amikan yung article ni James White with regards to the nation, in which is he was explaining it in such a way na yung article ng The Nation is the original stand of the SDA Adventist, Church. tama. Na sinasabi doon, when I was reading the whole article of The Nation, na ang pinapakita doon is you can go to the army as long as you are drafted. Ayun. Pero pag ikaw ay voluntarily na i-draft, that is against to the principle of the Seventh-day Adventists. So somewhat they were saying na sa panahon ng First World War, everyone was drafted. That means that it is okay for them to go in the army. Yun. And then pointing it out na yun yung stand ng church. Is it really, is the article of the nation and the ideas of the people with regards to the article of the nation was the stand of the church before? Yan ang gusto nating linawin sa mga listeners natin kasi yun nga yung idea na makukuha ng mga listeners doon sa kanilang presentation. So tignan natin. Si James White ay nagsulat ng article na The Nation doon sa Advent Review doon sa August 12, 1862. Ganito ang sabi niya, no? The position which our people have taken relative to the perpetuity and sacredness of the law of God contained in the Ten Commandments is not in harmony with all the requirements of the war.
So alam ni James White yun, aware siya na yung position talaga ng Adventist people with regards to the perpetuity of the law of God is, ang tawag doon? Not in harmony. Not in harmony with the requirements of war. Okay, then nasa it na, natumbok na yung point eh. The fourth precept of that law says, remember the Sabbath day to keep it holy. The sixth says, thou shalt not kill. Okay, so alam niya yun. Pero ito yung kanyang personal opinion. Ito, pinalabas na yung personal opinion Not niya. from God. Oh, not Just from God. a personal opinion. Oh. Kailangan nating linawin kasi baka mamaya mix tama up na galing sa Diyos. tama Hindi yan. pala na idea lang pala ni James Ngayon, White. ano yung kanyang personal opinion? But in the case of drafting, the government assumes the responsibility of the violation of the law of God. And it would be madness to resist. He who would resist until in the administration of military law, he was shut down, goes too far, we think, in taking the responsibility of suicide. So, So parang suicide daw. Yung that ano means doon. if we are drafted and then if we resist, it is simply saying we are transgressing the law of God, the sixth commandment kasi suicide eh. So it seems like ganon ang pinapakita ni James White dito sa kanyang article. At saka alam niya na violation, mababiolate mo yung Ten Commandments. Commandments. Dalawa yung na-cite niya eh. Fourth and the sixth Sixth commandment. commandment. Kaya lang, sabi niya, It would be madness to resist. responsible tayo pag mag-volunteer. Pero pag So, hindi tayo ang responsible, pananagutan natin yun. Pero kapag na-draft tayo, sa government, the sa responsibility. government, okay, linawin ko lang yung drafting. Pag sinabing draft kasi, that is a compulsory. Na, nung una kasi, doon sa Civil War, nung una, the government was asking for volunteer soldiers. So kung sino lang nag-volunteer, pupunta. Pero nung na-drag down na yung yung na-delay na yung gira, nauubusan sila ng volunteer. Yeah. Ginawa ngayon na compulsory. Compulsory. Yun, yung sinasabi na draft. Compulsory na talagang, pag nandun sa qualifying age, halimbawa, 18 to 30, ganyan. Yun lang yung unang bracket eh. Tapos sinunod na in-extend kasi paubos ng paubos. Eh nangangailangan nila ng sundalo. So in-extend nila yung edad, yung edad bracket ng edad. para ma-accommodate ang mas marami. So nag-draft, pag sinabing na-draft ka, ibig sabihin kung nandun ka sa edad na yon, compulsory talaga na magsundalo ka. Kukunin ka talaga yon. Pupuntahan ka sa bahay yun at sasabihin, kukunin ka na padadala ka doon. Yun po yung drafting na sinasabi. Okay. Ngayon, ayon sa idea ni James White, kapag na-draft ka na, naging compulsory na yon, You cannot yung resist kasalanan mo, is halimbawa, pumunta ka doon, papatay ka, mag-transgress ka ng Sabbath, you will not be accountable. yung government ang accountable. Parang exempted ka kasi ang mag-assume ng responsibility is the government. So kung ang parusa ng Panginoon, Ay, hindi hindi mapupunta sa iyo, Doon mapunta sa gobyerno. 'Yon ang pinakapunto niya. Kaya para sa kanya, because of that idea, na parang hindi tayo accountable, kundi ang government ang mag-assume ng responsibility, sa kanyang personal view, idea, pwede tayo. Ang Adventist pwedeng sumama sa gira on that condition na compulsory drafting. Or drafting, Ayan. Yun po yung kanyang idea. Okay. So, sabi pa niya dito, when it shall come to this, that civil enactment, that means law, shall be passed and enforced to drive us from obedience to the law of God, to join those who are living in rebellion against the government of heaven, then it will be time to stand our chances of martyrdom. Pero ang tawag dito sa point na ito, dinistinguish niya yung civil war at saka yung halimbawa in the time of Sunday law. Ngayon, sa time of Sunday law, kanina na-cite na yung Revelation 13 verse 15 to 17. Doon daw sa time na yon, kung mag-draft man tayo, para bang kung ginawa nilang compulsory, that's the time to that's be the time martyr. na magpakamartir na lang tayo. Kasi pag sasama ka, talagang magkakasala ka. Against sa mensahe ng Adventist. Kaya lang, sa kanyang sa mentality ni James White,
iba yung case noon sa Sandilo, iba itong sa ano, Sa drafting. sa drafting sa American Civil War. In the sense na itong America stand in favor with God, na para bang ano, yung he is fighting a righteous war. Kaya sabi niya dito, but for us to attempt to resist the law of the best government under heaven. O, best government kasi ang pagtingin niya dito yung Amerika, Yes. land of religious liberty. Kaya iniban niya 'yon hindi totalitarian. Yung sa ano sa Sandilo, iba 'yon Aha. Okay. Kaya dito kasi ito ay tinatawag na the best government, which is now struggling to put down the most hellish rebellion since that of Satan and his angels. We repeat, it would be madness to resist. Yan ang point niya. Ayan. So, quite a very strong yung ano. point of view na ginawa ni James White in the time of the crisis of Civil War during 1861. Pero tandaan natin ito, no? Yung sinabi niya, it's just a mere suggestion. Mere suggestion, mere idea. Idea. Hindi naman niya ini-impose. Aha. Okay, basahin natin yung follow-up na article niyan, September 16, 1862. Tingnan natin. Sabi niya dito, we have been urged from every quarter to state an opinion. Okay. So, Opinion that means, by just reading that word opinion, the article, the nation, is not really the stand of the church. Hindi yun ang stand ng That's church. just the idea and the opinion of one person. And we need to understand, Brother Peter, na as a church, we do not take one man's idea or opinion as a general stand of the church. So yun ang isang paglilinaw dito. Lininaw naman ni Sister ni James White na yun kasi ang kahilingan ng mga kapatid from every quarter, sabi niya, of the state. Nihingi nila na magbigay ng opinion kasi nga they are facing a crisis. Kaya sabi niya dito, from every quarter to state an opinion as to the duty of our people in reference to the present war in case of drafting. At that time, wala pang drafting In kasi case lang. puro volunteers lang ang hinihingi yun 1862 kasi ito. At that time, sa 1862, marami pang mga volunteers. At saka ongoing yung war. Pero, dahil nakikita nila na yung prediction ba nila na parang mabilis lang matapos yung gira nagtatagal pala. At saka maraming mga casualties, nakikita na nila na ang Magiging mangyayari. draft tayo. Naririnig din nila yung balita na the government is considering na ipadraft talaga, gawing compulsory para dadami ang mga sundalo. Otherwise, anong mangyayari ngayon sa sa gira kung hindi gawing compulsory? So sabi dito, dahil doon sa nakikita nila, dito naman sa panig ng church, dinidiscuss na. Papaano ngayon kung may draft na? Kasi ngayon, okay lang tayo ngayon kasi volunteer. Hindi naman tayo nagbo-volunteer. So no problem. Pero paano kung naging compulsory na? Ano ang gagawin? Anong gagawin? Yan ang issue. Kaya sabi dito, after much reflection on the subject, we venture to state that in case of being drafted, it would be madness to resist military law. Yun. So that is just saying, he's just saying, we are just venturing on our own ideas. Yan. Kasi gusto ninyo ng kasagutan, we are just venturing it by our own ideas. Yan. So siya nag-volunteer naman na i-ano niya. Kasi siya yung active na leader naman kasi noon. So, and then, one object of this, ito daw yung isa na layunin niya kung bakit nagbigay ng ganyan. If possible, to check the fanatical rashness which many are liable to run into and disgrace the cause of truth. Totoo naman na it is disgrace yung rashness, yung pagmamadali ng mga desisyon ng iba o yung pagbibigay ng kanilang sariling opinion with regards to this war. Tama yun. Okay, ituloy natin para maging malaman. Pero, meron siyang pasubaling sinabi, no? One thing is certain, true believers in the third angel's message would make poor soldiers unless they first lost the spirit of the truth. Ibig sabihin, kung talagang namumuhay ka sa katotohanan,
yung ano ba, you will not be in harmony with the spirit of the war. Yes. So hindi mo talaga gustong sasali sa So that war. means hindi masyadong makinabang ang government sa kanila kasi they will become a poor soldiers. All soldiers, mamamatay lang sila. Kasi makukonsensya naman doon na papatay. Ano? Ayan. So sabi dito, the spirit of Christ and of the present truth can never mingle with the spirit of the present war. It's quite interesting he made this test. Alam niya yun ito kaya medyo na-confuse yung mga readers niya Kasi sinahit niya ito, at the same time, nagbigay siya ng na pwede. So, yung ibang mga observers, nakikita nila na there is contradiction in the present. Self-contradiction sa kanyang idea. Sa kanyang idea. Kasi sabi niya ganito, and then, after nasasabihin niya na the spirit of Christ and of the present truth can never mingle with the spirit of the present war. Tapos sabi pa niya dito, the sporting, swearing, and godless appearance of our military camp is painful to those who truly fear God. Pagkatapos, sasabihin pa naman niya na It would be madness. It would be madness to resist. To resist. So there is really confusion out on this idea. Tama po yun. Kaya, yun. And then, siya din, hindi rin siya sigurado kung tama yung kanyang yung kanyang proposal Kaya ito, sabi niya, we think there can be no general drafting at present, hence this is time in a God-fearing manner to search out the truth and learn our duty and be ready to act unitedly. So that means they are not yet united in this idea. Hindi pa sila united. So upon reading this, they were not united in this idea. This means that hindi talaga ito yung original Hindi stand pa. ng church. Wala pa naman yung Drafting. So wala pa silang ginagawa na official position. So sabi niya, habang wala pa yung draft, it's time to talk. Yeah. I-share natin yung idea natin. Para, i-gather natin yung mga opinions natin and then we make a position kung ano yung the best. Kaya sabi niya dito, we have spoken frankly upon some points and would now invite the brethren SP fight with a careless misapplication of scripture in an effort against our suggestion. Diba, meron siyang suggestion. Pag mag-object kayo dito sa aking suggestion, huwag naman yung yung objection nyo based on shallow interpretation of the scripture. Huwag naman ganon. Kumbaga sa salita natin mga Tagalog, huwag namang pabalang ng mga tanong. Oo. At sabi niya, we ask for a clear exposition of the subject which will harmonize with the word and bear criticism or a candid and faithful review of our suggestions, showing them erroneous. Ibig sabihin, huwag mo lang basta sabihin na, mali yun, Brother White. You have to substantiate it with solid biblical basis ba? Nasasabi, mali ka dahil ganito. Ito ang mga dahilan. Merong reasonable. Ang yung mga logical and at the same time must be biblical most of all. And then such articles as this on any side of the question will be joyfully received and will be given to the readers of the review. Ibig sabihin, sabi niya, open kami sa either you are against or you are in favor of our suggestions, we will receive. And then i-publish pag-aralan, i-publish doon sa publishing nila. Ipaalam doon sa mga readers. So I would like to put it back again, Brother Peter, that the article The Nation was really not the firm or the stand of the church in that time. Tama po yan. For in the sense that is in the year 1862, wala pang tinatawag na General Conference ang church. Tama. Hindi pa sila organized. Hindi pa sila organized. Okay. Ngayon, ang lumabas doon sa naghihingi siya ng idea. Talaga namang maraming nag-respond, nag-share ng kanilang opinions. Tapos na-print nila doon sa sa kanilang magazine yung mga reactions ng mga tao na nila. At batay dito doon sa mga naisa-cite din nila. Yung naisa-cite ba sa Brother Brian Tolentino. Marami siyang doon binasa. Chinek natin, lumalabas na out of 10 out of 10 na mga leaders na nag-contribute, medyo
8 ang sumang-ayon kay It seems kay like James White. everyone is like agreeing Oh. with the James White's Oo, idea. tapos may dalawa na anti, against. Kaya lumalabas na kung base natin dito, kung may botohan, talagang possible na magiging official position yung kay James kay White. James White. Oo. Kung nag-general conference sila, Oo, kung ganun lang yung number. Oo, kung ganun lang. O kahit pa sabihin natin na sila-sila ng mga leaders lang ang magdi-decide. Kasi okay naman at that point in time dahil wala man silang organization. Session, wala pa session. Wala pang session. So, kung nagkaroon siguro ng botohan at that time, ay panalo. Talagang ito ang magiging Maging official stand ng church. stand. Kaya lang, yung mga nagbigay ng opinion na sabi nila na okay, pabor kami sa'yo, meron silang pasubali. Sabi nila, for this time, medyo pabor kami, pero let us not be, yung padalos-dalos. Oh. As of now, yung idea namin ngayon, without any further light, ganito. But we're still waiting for more light to come. So let's see the statement idea. of RF Cottrell with regards to kung ano ba talaga yung mga pasubali ni RF Cottrell doon sa respond niya kay James White. Okay, ito po. Basahin natin. October 14, 1862. Etong si R.F. Cottrell, he agrees with James White. James White. Pero he was hoping for more light. More Yan. light. Basahin natin. But if every remonstrance failed, and it was eventually coming to this, I would recommend following the advice given until further light is elicited from the Word of God or given from above. So that means there is no light yet. Wala pa. Pero, ang dalawa yung niya dito Sana, baka sa pag-aaral sa Biblia ay merong madiscovering mga liwanag na mas maganda pa kaysa yung propose ni James White. O kaya, merong liwanag dahil doon. Galing sa taas. Sa taas. Alam natin na he is alluding to the fact Na merong prophet doon. So kung magsalita ang Diyos through that prophet, they're ready to receive. Yeah. And they're expecting na either na mangyari direct sa heaven o kaya from their study of the Word of God, Tatanggapin nila. What's wonderful with these pioneers, Brother Peter, is that they always recognize the light that was given to the prophetess. Prophet, tama yun. And I think we need also to understand that we need to stand the same way as those pioneers is standing. Yeah, yun talaga ang tama. Tuloy natin sa amin. But perhaps I have said enough. I want the true light upon the question. And I believe we shall have it. Those who are patient, those who patiently wait for it, will have it when they need it. So positive siya na light is coming. Light is coming. Yan, light And is it's quite coming. interesting mamaya dito sa presentation natin, makikita ng mga tagapakinig that God has granted their prayers and their longings to have more light. Tama. Yun ang medyo hindi gaanong pinakita sa presentation ni Brother Brian. Kaya masasabi natin na talagang medyo May naitago. bias yung presentation. So, yung binabanggit ni Amican na yung mga leaders ng reform ay may tinatago ba na ayaw ilabas. Medyo sa kanila yata nangyari. Okay, tuloy natin. Ito naman si M.E. Cornell. Sabi niya, in regard to the duty of Seventh-day Adventists in case of a draft, I confess I have not yet seen very clear light. So he has the same idea. Hindi rin siya maliwanag sa kanyang isip. To decide now that we would resist the draft to the last extremity would, in my judgment, be rash and uncalled for. Kaya, ibig sabihin niya, huwag tayong padalos-dalos. Huwag tayong padalos-dalos na sasabihin na, ayaw ko o gusto ko. Hindi pa namang time, kasi wala pang draft doon. Meron ba yung kasabihan na, we would rather cross the bridge when we are there? Yan naman yung position na. We do not all see this matter alike. Kaya there is differences of opinion. And it is evident that we lack wisdom. Let us all agree in seeking wisdom of God, and it will be given
in due time. Yon. So very positive din itong si M.E. Cornell na bibigyan ng liwanag light ng will Diyos. come. Yeah. Hindi sila pababayaan ng Diyos. It is safe to trust in God and wait for light. Yon ang ano niya. So, para bang, ang tawag dito, mild na rebuke kay kay James White. na Kasi nag-ano na siya ng ng posisyon. Pero sabi niya, dahan-dahan lang. dahan-dahan lang. Antay tayo sa Panginoon. God will give us a better light. Ito naman si H. Carvel, But says Brother White, in case of drafting, the government assumes the responsibility of violating the law of God. Ngayon nakita niya na ito yung portion na hindi tama. Sabi niya, this seems to me to be untenable and dangerous. Which ako personally din, hindi Tama siya. hindi talaga ako sang-ayon doon sa sabi ni Naibigay James sa government White. Yung responsibility sa government. At may point siya, sabi niya, kung totoo yan, if the government can assume the responsibility now for the violation of two of those holy precepts, yung 4th at saka 6, sabi. And we go clear. We go clear kasi feeling wala tayong guilt, kasi government na nag-assume. Why may not the same government assume the responsibility for the violation of the Sabbath law, and we go clear when the edict goes forth that all shall observe the first day of the week? Pinag-compare na ngayon. Paano ngayon yung panahon na ng Sunday law? The same yung principle doon. Ang involved is 10 commandments, violation. Kung i-assume nila yung responsibility ngayon, pwede nilang i-assume sa panahon ng Sunday law. Kung i-assume din nila doon. So we are free to keep the first day of the week. Yeah. And we are also free. Kahit ma-violate natin yung Sabbath. Kasi nilagay sa government yung responsibility. So, kaya sabi niya, hindi talaga yan pwede. Hindi pwede yan. So upon seeing this statement, Brother Peter, na pinapakita talaga dito ni Carver na it's really not good to have the idea of Brother White is not a plausible one. Yeah, it's not a plausible idea. At saka maraming na-enlighten dito sa reasoning ni Carver. Okay. Ito naman si Brother Isnook, BF Isnook, Sabi niya, this is a subject about which I have thought much of late. Almost from my youth up, I have believed that all kinds of war were contrary to the teaching of the New Testament. Yun yung niya, mula daw pagkabata hanggang lumaki, ganun yung view na when it comes to any kind of war, contrary to the teaching of the New Testament. Kasi bawal nga pumatay. But after much prayer and serious investigation, I now believe that I occupied an extreme position. I now believe that I occupied an extreme position. I am forced to the conclusion that the doctrine of universal non-resistance is an untenable extreme. Yan ay matapos na nabasa niya yung kay James White. That means he was convinced of the idea of James White dito sa sagot ni BF Snook. Parang lumalabas na dahil doon sa sinulat ni James White, naliwanagan siya. Nagbago yung idea niya. Yung original na pinapaniwalaan niya, kinonsider niya extreme. Parang extreme. Kasi parang yun ang kinokondem ni James White. Na that would be madness and parang as good as suicide yun. Kasi kung papatayin ka, no longer because of your position na anti-draft ka. Pero because you are rebelde ka. Hindi ka nagpapadraft kasi rebelde ka sa government. So, yun ang kanyang position. Medyo nagbago siya. So, sumang-ayon din siya kay James White. Pero itong si Aldrich naman, maganda rin yung sa kanya. Sabi niya, I will frankly say that with my limited understanding of the matter, I am still inclined to stand on the no-fight side of the question. Yun ang sa kanya. Talagang kahit na yung pag-evaluate niya sa kaso, nanatili pa rin siya na ayaw niya yung sasama sa gera. Whether mag-volunteer ka o mag-draft ka, ayaw niya. Pero
maganda yung ano niya. Sabi niya, but in taking such a position, I desire to say that I would wish to be divested of all fanaticism Yeah, very good and one. would not, in my relations with the word, exercise undue zeal On in the the matter. O, hindi kagaya ng iba ba na kung ano yung gusto nila, ipapublish nila na ayaw namin. Tapos, ano ba, yung mayabang ba? Na akala mo talagang ready to be martyr. Magpapakamartyr ako. Siya, ayaw niya yung ganun na... Yung fanatical o emotional ba ang dating na ganun. Ayan. So, eto, ayaw niya. So, pumapangalawa niya siya na umayaw kay Carvel. Yan. So, hindi na natin kailangan na basahin pa yung lahat ng mga comments Articles, nila. yeah. At least meron na tayong idea. So, ang gusto ko na linawin natin tungkol dito sa mga Punto na yun. opinions ng mga leaders natin, unang-una, yung position ni Sister White, James White, he's just suggesting, personal idea. suggestion lang yun, opinion yan. His suggestion, pero hindi niya sinabi na ito na ang dapat nating tayuan. Yun ang sa akin, kung ibig sabihin, kung maipapakita ninyo na mali ako, I am ready to accept. Yun ang pinakapunto. Number 2, what the other church leaders said were their best opinion also. Not the stand of the church. Not the stand of the church. Yun ang linawin natin. And then, number 3, the suggestion of James White was not made the church position. Yan ang linawin natin. Kasi, doon sa video, lumalabas na yun yung position ng church. Yun na ang naging position ng church. Na pwede, hindi tayo pwede na magsundalo pag-volunteer. Pero pag na-draft tayo, pwede. Yun yung conclusion ni Brian na nagiging stand down ng church. Sasabihin natin na mali po yun. In that sense, yun pong presentation ni kapatid na Brian, with all due respect sa kanya, is hindi talaga according to what is truth, yung reality. Hindi yun. Inassume niya na ganun na wala naman siyang So hindi nakita yung whole picture, hindi pinakita yung whole idea. picture. Okay. Yun ngayon ang gusto kong ipakita natin sa mga tao para makita nila at malaman nila na hindi pala ganun. Yan. Upon looking on those statements, Brother Peter, especially the ideas of the brethren, ang mga statement ng mga kapatid na sa panahon na yon, and then they were saying they were asking for light, they were longing for light, they were pleading for God na gusto nila ng mas maliwanag kasi that was just their own idea. How did God respond to their wishes and to their longings of their hearts, especially in that time of crisis? Paano ba nag-respond ang Diyos para sa kanila? Ay talagang hindi nagkulang ang Diyos. Remember na meron tayong living prophet at that time. Sabi ng Bible is God reveals His secret through unto the prophets. Kaya hindi nagkulang ang Diyos doon sa kanyang pag-direct sa kanyang bayan at that time. Eto, basahin natin. Kunin natin yung context. Actually, this is testimonies number 9. Sinulat ni Sister White yung testimonies number 9 para ilahad niya yung liwanag na binigay ng Diyos in response doon sa crisis at saka sa kahilingan din ng mga kapatid na yon. Okay, sabi niya, di natin babasahin yung buo pero we recommend doon sa mga viewers natin. Na para kayo magkaroon ng comprehensive na idea, basahin nila lahat yung buong article. Yung chapter na yun na The Rebellion. Chapter 69 actually yun. Ito sa page 356 ng volume 1. Ito yung background there, sabi niya. I was shown the excitement created among our people by the article in the review headed The Nation. So, ibig sabihin, tapos na yun, yung ng article ni James White, 1862 yun. That was August, no? Yeah, okay. August 1862. August 18. Tapos, dumating na rin yung mga reactions nangyari na yun. And then light came. Kasi nag-express na sila na they need more light. Okay, ito na ngayon.
sabi niya, some understood it one way and some another. The plain statements were distorted and made to mean what the writer did not intend. Ayan. So maraming na hindi nakakuha doon sa intention ni James White. James White. So he was misinterpreted by his own brethren with his Oo. ideas. Isa, ang understanding ng iba, para bang yun na yung yung official stand ng church. Eh, hindi naman yun ang intention ni Ni James White. Ni James White. Kaya yung iba naman, they severely attack si James White. Na parang lumihis na doon sa katotohanan. Yun namang against sa kanya. Ayan. Pero siyempre, yung mga pabor sa kanya, parang they make it appear na Tama. parang tama yun. Oh, tama yun ang gagawin na Stand. stand. So, then the plain statements were distorted and made to mean what the writer did not intend. He gave the base light that he then had. Yun ang base light pa lang na alam ni James White at that point in time. Yan. It was necessary that something be said. Kasi marami nang opinion. Kaya yon. Ngayon, nung nagsalita na ang Panginoon, ano ang sabi niya? Ito. Ay, hindi pa pala. Bago yun, ito pa ang sabi. The contention of many was turned to Sabbath keepers because they manifested no greater interest in the war and did not volunteer. Okay? In some places, they were looked upon as sympathizing with the rebellion. Kasi ayaw nilang magpa-draft. Ayun. So, ito ang nag-complicate sa issue. Itong nag-complicate sa issue. Na dahil walang nagvo-volunteer na mga SDA. Adventist. Yeah. Kasi alam nila na talagang bawal. Ayun. So, but here comes the idea na kung magiging compulsory na, pwede na. Eh talagang mabigat sa mga Adventist yun. So, in some places, they were looked upon as sympathizing with the rebellion. Yun ang accusation sa mga Adventist, no? So, yun ang yung nagiging problema ng Adventist. Kasi, sabi na kung hindi kayo sasama, ibig sabihin, panig kayo sa rebellion. Kasi ayaw ninyo magpa-draft. Kasi ayaw niyong mag-draft. Panig kayo. At mag-volunteer. Ayan. At saka, sabi doon, the time had come for our true sentiments in relation to slavery and the rebellion to be made known. Ayan na ang sabi ni Sister White. Dumating na ang time na yung true sentiment natin doon sa slavery, pakita natin talaga. At saka yung attitude natin doon sa rebellion, we should be made known. Ayan. Coming from the light from God. Ayan. Kaya ito ngayon yung sabi. Then binigay niya, hindi na yung mga ibang ikat na natin yung ibang mga quotation. Dito na tayo sa diretso. Sa liwanag na yung talagang hinihintay nila. I saw that it is our duty in every case to obey the laws of our land. Unless they conflict with the higher law which God spoke with an audible voice from Sinai. So yun yung premise ng ng pinakita ng Panginoon sa kanya, na it is our duty in every case to obey the laws of our land unless they conflict with the higher law which God spoke with an audible voice from heaven. Hindi niya ito personal opinion, Sabi niya, I saw. That means pinakita ng Diyos sa kanya. He who has God's law written in the heart will obey God rather than men. When will this happen? Pag nag-conflict na yung law of the land with the law of God, then what should be done? Obey God rather than men. And will sooner disobey all men than deviate in the least from the commandment of God. Wow. Kaya ito, sagot ito dito sa issue ng draft. Kasi sa proposal ni James White, pag magpa-draft ka, pwede kang sumali. Total, ang mag-assume ng responsibility sa iyong kasalanan, yung state, government. Yung government. Hindi pwede yun. Hindi sang-ayon ng Panginoon doon. Tuloy natin. God's people, taught by the inspiration of truth, and led by a good conscience, to live by every word of God, will take His law, written in their hearts, as the only authority which they can acknowledge or consent to obey. The wisdom and authority of the divine law are supreme compared doon sa sa law of the land. Kahit pa sabihin mo na America is the greatest of all nations, the best of all nations. talagang pa, higher pa rin ang
law of God. It's quite interesting Yeah. sinabi dito sa liwanag ng Diyos. There is a good conscience because later on in this series of studies, we will talk about the liberty of conscience. Opo, tama yun. Then we will see, Brother Peter, na if there is a good conscience, there must have been an evil conscience. Evil conscience. And Tama then, po yun. to say that is, meron pala, hindi pala natin pwedeng pagkatiwalaan yung konsyensya natin. At saka yung liberty of conscience, i-advance lang natin. Ano yun? Talaga naman rightly interpreted. We have all the freedom. We are all free to obey or disobey God. Tama naman yun eh. Pero ang mali doon sa tinatawag nila ngayon na liberty of conscience, misunderstanding yun eh. And misapplied. Misapplied yung kanilang concept ng liberty of conscience. You are free to do what you want without accountability. Aha. Pero yung sa Panginoon na i-grant niya sa tao na liberty of conscience is you are accountable To whatever you do. for whatever choice you make. If you chose to disobey, There is you have to consequence. there is consequence. You have to be ready to pay the consequence. If you chose to disobey, ganun, you have to bear the responsibility. Pero itong bago na concept kasi ng SDA na liberty of conscience is ganito, you are free to go and violate the law of God. And then be not accountable. You are not accountable. Walang punishment na due to you. Pag hindi ka na pag mag-obey ka sa law of God, wala din. problem. Parang you are in equal footing. Whether you obey or disobey, you are on the same level. Walang accountability. Yun yung false concept ng ng liberty of conscience. Yun yung ayaw natin. Yun naman yung gusto nila. We Yun can ang gusto nila. There is some more Okay. discussion of that. So mamaya ating yan maybe sa next Presentation. next presentation. Pero dito muna tayo balik. Sabi dito, tandaan natin yan yung paragraph 1, ibinigay ng Panginoon muna yung foundation, yung basis. And then dito ngayon yung yung dapat position na to take. Okay. Due to the fact na sabi doon na pag nag-conflict yung law of the land to the law of God, dapat ang piliin is obey God rather than man. Amen. Kaya dito sa crisis na ito ngayon, ang Panginoon nagbigay ng parabang direction kung anong gawin. Sabi niya dito, paragraph 2. I was shown that God's people who are His peculiar treasure cannot engage in this perplexing war, for it is opposed to every principle of their faith. In the army, they cannot obey the truth, and at the same time, obey the requirements of their officers. There would be a continual violation of conscience. Yan ang doon. Okay, tuloy natin. The 10 precepts of Jehovah are the foundation of all righteous and good laws. Those who love God's commandment will conform to every good law of the land. But if the requirements of the rulers are such as conflict with the laws of God, the only question to be settled is, shall we obey God or man? Ayan po. I saw that it is our duty in every case to obey the laws of the land unless they conflict with the higher law which God spoke with an audible voice from Sinai. Ayan. Yun yung given. Kasi yung kanina, balik tayo, yung tanong kasi nabitin shall we obey God or man? Hindi dapat mahirapan mag-decision ang mga Adventist people at that time kasi doon before that, binigay na ng Panginoon yung right choice. Sabi nga niya dito, he who has God's law written in their heart will obey God rather than men. Yon na ang clear na talagang dapat ito ang position na tayuan ninyo. Huwag na kayong mag-isip pa, hirap pa kayo kung alin ang gagawin nyo. Sinasabi ko nga, sabi ng Panginoon, ito ang dapat nyong gawin. You should obey God rather than We should obey God man. rather than man. Yun. So, yun po. And ito din yung pinaunawa ng Panginoon doon sa mga apostles. So, kung mag-decide tayo in this point, hindi tayo malayo doon sa mga apostles. We are taking actually the same stand with the apostles. So, yung direction na binigay ng Panginoon sa Adventist, yun din yung binigay niya sa mga apostles noon.
Kaya sa Acts 5:29 sabi, "Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men." Ayan. So, yun po yung ano doon pagkahambing. So upon looking all this point, Brother Peter, I think we've had discussed a lot of things. But we can conclude now that 1862 position of James White is not the light It's of not the the church. light, tama. It's not the stand for the church. Hindi din ito yung bigay ng Diyos. And the light was given through Ellen White that the people of God cannot engage in this perplexing war. Tama And po we yun. would like also to invite you to re-examine everything. And by the next study, we will see paano ang gusto ni Sister White, paano tayo hindi tayo maging fanatic in times of war. How can we stand not fanatic, not to be a stumbling block to the people who are around us. And maraming salamat po, Brother Peter, sa inyong pagbibigay liwanag, at nawa po ang mga nakatingin, na manunood sa video na ito ay maliwanagan at makapag-isip sila, makadecide sila kung alin yung tama at alin yung mali. Stay tuned po mga kapatid. We will discuss the next topic, in which is how to deal with fanaticism. May the Lord bless us and keep us, and may you understand the truth. This is our wish and our prayer. And before we're going to close, I invite you to pray. Mapagpala at mahabagin po naming Diyos, nasa kaitasan po kayo ng malangit. Nawa po ang mga napag-aralan namin ay maging malinaw sa mga tagapakinig. Makita namin ang buong katotohanan at amin pong mai-apply sa aming buhay, at maging tama po ang aming paninindigan. Patawarin niyo po kami kung saan kami nagkamali at nagkasala. Itong samit hiling namin sa pangalan ng Diyos na aming tagapagligtas. Amen. Amen. With a careless misapplication of His Scripture in an effort against our suggestion. Diba, meron siyang suggestion. Pag mag-object kayo dito sa aking suggestion, huwag naman yung yung objection nyo based on shallow interpretation of the Scripture. Oh, huwag naman ganon. Kumbaga sa salita natin mga Tagalog, huwag namang pabalang ng mga tanong. Oo. At sabi niya, we ask for a clear exposition of the subject which will harmonize with the word and bear criticism or a candid and faithful review of our suggestions, showing them erroneous. Ibig sabihin, huwag mo lang basta sabihin na, mali yun, Brother White. You have to substantiate it with solid biblical basis ba? Nasasabi, mali ka dahil ganito. Ito ang mga dahilan. Merong reasonable. Ang yung mga logical, and at the same time must be biblical, most of all. And then such articles as this on any side of the question will be joyfully received and will be given to the readers of the review. Ibig sabihin, sabi niya, open kami sa either you are against or you are in favor of our suggestions, we will receive. And then i-publish pag-aralan, i-publish doon sa publishing nila. Ipaalam doon sa mga readers. So I would like to put it back again, Brother Peter, that the article The Nation was really not the firm or the stand of the church in that time. Tama po yan. For in the sense that is in the year 1862, wala pang tinatawag na General Conference ang church. Tama. Hindi pa sila organized. Hindi pa sila organized. Okay. Ngayon, ang lumabas doon sa naghihingi siya ng idea. Talaga namang maraming nag-respond, nag-share ng kanilang opinions. Tapos na-print nila doon sa sa kanilang magazine yung mga reactions ng mga tao na nila. At batay dito doon sa mga naisa-cite din nila. Yung naisa-cite ba sa Brother Brian Tolentino. Marami siyang doon binasa. Chinek natin, lumalabas na out of 10 out of 10 na mga leaders na nag-contribute, medyo
8 ang sumang-ayon kay It seems kay like James White. everyone is like agreeing Oh. with the James White's Oo, idea. tapos may dalawa na anti, against. Kaya lumalabas na kung base natin dito, kung may botohan, talagang possible na magiging official position yung kay James kay White. James White. Oo. Kung nag-general conference sila, Oo, kung ganun lang yung number. Oo, kung ganun lang. O kahit pa sabihin natin na sila-sila na mga leaders lang ang magdi-decide. Kasi okay naman at that point in time dahil wala man silang organization. Session, wala pa session. Wala pang session. So, kung nagkaroon siguro ng botohan at that time, ay panalo. Talagang ito ang magiging Maging official stand ng church. stand. Kaya lang, yung mga nagbigay ng opinion na sabi nila na okay, pabor kami sa'yo, meron silang pasubali. Sabi nila, for this time, medyo pabor kami, pero let us not be, yung padalos-dalos. Oh. As of now, yung idea namin ngayon, without any further light, ganito. But we're still waiting for more light to come. So let's see the statement idea. of RF Cottrell with regards to kung ano ba talaga yung mga pasubali ni RF Cottrell doon sa respond niya kay James White. Okay, ito po. Basahin natin. October 14, 1862. Etong si RF Cottrell, he agrees with James White. James White. Pero he was hoping for more light. More Yan. light. Basahin natin. But if every remonstrance failed, and it was eventually coming to this, I would recommend following the advice given until further light is elicited from the Word of God or given from above. So that means there is no light yet. Wala pa. Pero, ang dalawa yung niya dito Sana, baka sa pag-aaral sa Biblia ay merong madiscovering mga liwanag na mas maganda pa kaysa yung propose ni James White. O kaya, merong liwanag dahil doon. Galing sa taas. Sa taas. Alam natin na he is alluding to the fact Na merong prophet doon. So kung magsalita ang Diyos through that prophet, they're ready to receive. Yeah. And they're expecting na either na mangyari direct sa heaven o kaya from their study of the Word of God, Tatanggapin nila. What's wonderful with these pioneers, Brother Peter, is that they always recognize the light that was given to the prophetess. Prophet, tama yun. And I think we need also to understand that we need to stand the same way as those pioneers is standing. Yeah, yun talaga ang tama. Tuloy natin sa amin. But perhaps I have said enough. I want the true light upon the question. And I believe we shall have it. Those who are patient, those who patiently wait for it will have it when they need it. So positive siya na light is coming. Light is coming. Yan, And light it's is quite coming. interesting mamaya dito sa presentation natin, makikita ng mga tagapakinig that God has granted their prayers and their longings to have more light. Tama. Yun ang medyo hindi gaanong pinakita sa presentation ni Brother Brian. Kaya masasabi natin na talagang medyo May naitago. bias yung presentation. So, yung binabanggit ni Amican na yung mga leaders ng reform ay may tinatago ba na ayaw ilabas. Medyo sa kanila yata nangyari. Okay, tuloy natin. Ito naman si M.E. Cornell. Sabi niya, in regard to the duty of Seventh-day Adventists in case of a draft, I confess I have not yet seen very clear light. So he has the same idea. Hindi rin siya maliwanag sa kanyang isip. To decide now that we would resist the draft to the last extremity would, in my judgment, be rash and uncalled for. Kaya, ibig sabihin niya, huwag tayong padalos-dalos. Huwag tayong padalos-dalos na sasabihin na, ayaw ko o gusto ko. Hindi pa namang time, kasi wala pang draft doon. Meron ba yung kasabihan na, we would rather cross the bridge when we are there? Yan naman yung position na. We do not all see this matter alike. Kaya there is differences of opinion. And it is evident that we lack wisdom. Let us all agree in seeking wisdom of God, and it will be given in due time.
So very positive din itong si M.E. Cornell na Bibigyan ng liwanag light ng will Diyos. come. Yeah. Hindi sila pababayaan ng Diyos. It is safe to trust in God and wait for light. Yon ang ano niya. So, para bang, ang tawag dito, mild na rebuke kay kay James White. na Kasi nag-ano na siya ng ng posisyon. eh. Pero sabi niya, dahan-dahan lang. dahan-dahan lang. Antay tayo sa Panginoon. God will give us a better light. Ito naman si H. Carvel, But says Brother White, in case of drafting, the government assumes the responsibility of violating the law of God. Ngayon nakita niya na ito yung portion na hindi tama. Sabi niya, this seems to me to be untenable and dangerous. Which ako personally din, hindi Tama siya. hindi talaga ako sang-ayon doon sa sabi ni Naibigay James sa government White. Yung responsibility sa government. At may point siya, sabi niya, kung totoo yan, if the government can assume the responsibility now for the violation of two of those holy precepts, yung 4th at saka 6, sabi. And we go clear. We go clear kasi feeling wala tayong guilt, kasi government na nag-assume. Why may not the same government assume the responsibility for the violation of the Sabbath law, and we go clear when the edict goes forth that all shall observe the first day of the week? Pinag-compare na ngayon. Paano ngayon yung panahon na ng Sunday law? ng Sunday law? The same yung principle doon. Ang involved is 10 commandments violation. Kung i-assume nila yung responsibility ngayon, Pwede nilang i-assume sa they will panahon ng assume, Sunday law. kung i-assume din nila doon. So we are free to keep the Sunday. first day of the week. Yeah. And we are also free. Kahit ma-violate natin yung Sabbath. Kasi nilagay sa government yung Yung responsibility. So, Kaya sabi niya, hindi talaga yan pwede. Hindi pwede yan. So upon seeing this statement, Brother Peter, na pinapakita talaga dito ni Carver na it's really not good to have the idea of Brother White is not a plausible one. Yan, hindi. It's not a plausible idea. At saka maraming na-enlighten dito sa reasoning Ni Carver. Okay. Ito naman si Brother Isnook, BF Isnook, Sabi niya, this is a subject about which I have thought much of late. Almost from my youth up, I have believed that all kinds of war were contrary to the teaching of the New Testament. Yun yung niya, mula daw pagkabata hanggang lumaki, ganun yung view na when it comes to War. any kind of war, contrary to the teaching of the New Testament. Kasi bawal nga pumatay. But after much prayer and serious investigation, I now believe that I occupied an extreme position. I now believe that I occupied an extreme position. I am forced to the conclusion that the doctrine of universal non-resistance is an untenable extreme. Yan ay matapos na nabasa niya yung kay James White. That means he was convinced of the idea of James White dito sa sagot ni BF Snook. Parang lumalabas na dahil doon sa sinulat ni James White, Naliwanagan siya. nagbago yung idea niya. Yung original na pinapaniwalaan niya, kinonsider niya Extreme. parang extreme. Kasi parang yun ang kinokondemn ni James White. Na that would be madness and to resist. parang Suicide. as good as suicide yun. Kasi kung papatayin ka, no longer because of your position na anti-draft ka. Pero because you are rebelde ka. Hindi ka nagpapadraft kasi rebelde ka sa government. Ayan. So, yun ang kanyang position. Medyo nagbago siya. So, sumang-ayon din siya kay James White. Pero itong si Aldrich naman, maganda rin yung sa kanya. Sabi niya, I will frankly say that with my limited understanding of the matter, I am still inclined to stand on the no-fight side of the question. Yun ang sa kanya. Talagang kahit na yung pag-evaluate niya sa kaso, nanatili pa rin siya na ayaw niya yung sasama sa gera. Whether mag-volunteer ka o mag-draft ka, ayaw niya. Pero maganda yung niya. Sabi niya,
But in taking such a position, I desire to say that I would wish to be divested of all fanaticism Yeah, very good and one. would not, in my relations with the Word, exercise undue zeal On in the the matter. O, hindi kagaya ng iba ba na kung ano yung gusto nila, ipapublish nila na ayaw namin. Tapos, ano ba, yung mayabang ba? Na akala mo talagang ready to be martyr. Magpapakamartyr ako. Siya, ayaw niya yung ganun na... yung fanatical o emotional ba ang dating na ganun. Ayan. So, eto, ayaw niya. So, pumapangalawa niya siya na umayaw kay Carvel. Yan. So, hindi na natin kailangan na basahin pa yung lahat ng mga comments Articles, nila. yeah. At least meron na tayong idea. So, ang gusto ko na linawin natin tungkol dito sa mga Punto na yun. opinions ng mga leaders natin, unang-una, yung position ni Sister White, James White, he's just suggesting, personal idea. suggestion lang yun, opinion yan. His suggestion, pero hindi niya sinabi na ito na ang dapat nating tayuan. Yun ang sa akin, kung ibig sabihin, kung maipapakita ninyo na mali ako, I am ready to accept. Yun ang pinakapunto. Number 2, what the other church leaders said were their best opinion also. Not the stand of the church. Not the stand of the church. Yun ang linawin natin. And then, number 3, the suggestion of James White was not made the church position. Yan ang linawin natin. Kasi, doon sa video, lumalabas na yun yung position ng church. Yun na ang naging position ng church. Na pwede, hindi tayo pwede na magsundalo pag-volunteer. Pero pag na-draft tayo, pwede. Yun yung conclusion ni Brian na nagiging stand down ng church. Sasabihin natin na mali po yun. In that sense, yun pong presentation ni kapatid na Brian, with all due respect sa kanya, is hindi talaga according to what is truth, yung reality. Hindi yun. Inassume niya na ganun na wala naman siyang So hindi nakita yung whole picture, hindi pinakita yung whole picture. Okay, yun ngayon ang gusto kong ipakita natin sa mga tao para makita nila at malaman nila na hindi pala ganun. Upon looking on those statements, Brother Peter, especially the ideas of the brethren, ang mga statement ng mga kapatid na sa panahon na yon, and then they were saying they were asking for light, they were longing for light, they were pleading for God na gusto nila ng mas maliwanag kasi that was just their own idea. How did God respond to their wishes and to their longings of their hearts, especially in that time of crisis? Paano ba nag-respond ang Diyos para sa kanila? Ay talagang hindi nagkulang ang Diyos. Remember na meron tayong living prophet at that time. Sabi ng Bible is God reveals His secret through unto the prophets. Kaya hindi nagkulang ang Diyos doon sa kanyang pag-direct sa kanyang bayan at that time. Eto, basahin natin. Kunin natin yung context. Actually, this is testimonies number 9. Sinulat ni Sister White yung testimonies number 9 para ilahad niya yung liwanag na binigay ng Diyos in response doon sa crisis at saka sa kahilingan din ng mga kapatid na yon. Okay, sabi niya, di natin babasahin yung buo pero we recommend doon sa mga viewers natin. Na para kayo magkaroon ng comprehensive na idea, basahin nila lahat yung buong article. Yung chapter na yun na The Rebellion. Chapter 69 actually yun. Ito sa page 356 ng volume 1. Ito yung background there, sabi niya. I was shown the excitement created among our people by the article in the review headed The Nation. So, ibig sabihin, tapos na yun, yung ng article ni James White 1862 yun. That was August, no? Yeah, okay. August 1862. August 18. Tapos, dumating na rin yung mga reactions nangyari na yun. And then light came. Kasi nag-express na sila na they need more light. Okay, ito na ngayon. Sabi niya, some understood it one way and some another.
the plain statements were distorted and made to mean what the writer did not intend. Ayan. So maraming na hindi nakakuha doon sa intention Ni ni James White. James White. So he was misinterpreted by his own brethren with his Oo. ideas. Isa, ang understanding ng iba, para bang yun na yung yung official stand ng church. Eh, hindi naman yun ang intention ni Ni James White. Ni James White. Kaya yung iba naman, they severely attack si James White. na parang lumihis na doon sa katotohanan. Yun namang against sa kanya. Ayan. Pero siyempre, yung mga pabor sa kanya, parang they make it appear na Tama. parang tama yun. Oh, tama yun ang gagawin na Stand. stand. So, then the plain statements were distorted and made to mean what the writer did not intend. He gave the base light that he then had. Yun ang base light pa lang na alam ni James White at that point in time. Yan. It was necessary that something be said. Kasi marami nang opinion. Kaya yon. Ngayon, nung nagsalita na ang Panginoon, ano ang sabi niya? Ito. Ay, hindi pa pala. Bago yun, ito pa ang sabi. The contention of many was turned to Sabbath keepers because they manifested no greater interest in the war and did not volunteer. Okay? In some places, they were looked upon as sympathizing with the rebellion. Kasi ayaw nilang magpa-draft. Ayun. So, ito ang nag-complicate sa issue. Ito ang nag-complicate sa issue. Na dahil walang nagbo-volunteer na mga SDA. Adventist. Yeah. Kasi alam nila na talagang bawal. Ayun. So, but here comes the idea na kung magiging compulsory na, pwede na. Eh talagang mabigat sa mga Adventist yun. So, in some places, they were looked upon as sympathizing with the rebellion. Yun ang accusation sa mga Adventist, no? So, yun ang ano ba yan? Yung nagiging problema ng Adventist. Kasi, sabi na kung hindi kayo sasama, ibig sabihin, panic kayo sa rebellion. Kasi ayaw ninyo magpa-draft. Kasi ayaw ninyong mag-draft. Panic kayo. At mag-volunteer. Ayan. At saka, sabi doon, the time had come for our true sentiments in relation to slavery and the rebellion to be made known. Ayan na ang sabi ni Sister White. Dumating na ang time na yung true sentiment natin doon sa slavery, Pakita natin talaga. At saka yung attitude natin doon sa rebellion, we should be made known. Ayan. Coming from the light from God. Ayan. Kaya ito ngayon yung sabi. Then binigay niya, hindi na yung mga ibang ikat na natin yung ibang mga quotation, no? Dito na tayo sa diretso. Sa liwanag na yung talagang hinihintay nila. I saw that it is our duty in every case to obey the laws of our land. Unless they conflict with the higher law which God spoke with an audible voice from Sinai. So yun yung premise ng ng pinakita ng Panginoon sa kanya, na it is our duty in every case to obey the laws of our land unless they conflict with the higher law which God spoke with an audible voice from heaven. Hindi niya ito personal opinion, ha. Sabi niya, I saw. That means pinakita ng Diyos sa kanya. He who has God's law written in the heart will obey God rather than men. When will this happen? Pag nag-conflict na yung law of the land with the law of God, then what should be done? Obey God rather than men. And will sooner disobey all men than deviate in the least from the commandment of God. Wow. Kaya ito, sagot ito dito sa issue ng draft. Kasi sa proposal ni James White, pag magpa-draft ka, pwede kang sumali. Total, ang mag-assume ng responsibility sa iyong kasalanan, yung state, government. Yung government. Eh, hindi pwede yun. Hindi sang-ayon ng Panginoon doon. Tuloy natin. God's people, taught by the inspiration of truth, and led by a good conscience, to live by every word of God, will take His law, written in their hearts, as the only authority which they can acknowledge or consent to obey. The wisdom and authority of the divine law are supreme compared doon sa sa law of the land. Kahit pa sabihin mo na America is the greatest of all nations, the best of all nations. talagang pa higher pa rin ang
law of God. It's quite interesting Yeah. sinabi dito sa liwanag ng Diyos. There is a good conscience because later on in this series of studies, we will talk about the liberty of conscience. Opo, tama yun. And then we will see, Brother Peter, na if there is a good conscience, there must have been an evil conscience. Evil conscience. And Tama then, po yun. to say that is, meron pala, hindi pala natin pwedeng pagkatiwalaan yung konsyensya natin. At saka yung liberty of conscience, i-advance lang natin. Ano yun? Talaga naman rightly interpreted. We have all the freedom. We are all free to obey or disobey God. Tama naman yun eh. Pero ang mali doon sa tinatawag nila ngayon na liberty of conscience, misunderstanding yun eh. And misapplied. Misapplied yung kanilang concept ng liberty of conscience. You are free to do what you want without accountability. Aha. Pero yung sa Panginoon na i-grant niya sa tao na liberty of conscience is you are accountable To whatever you do. for whatever choice you make. If you chose to disobey, There is you have to consequence. there is consequence. You have to be ready to pay the consequence. If you chose to disobey, ganun, you have to bear the responsibility. Pero itong bago na concept kasi ng SDA na liberty of conscience is ganito, you are free to go and violate the law of God. And then be not accountable. You are not accountable. Walang punishment na due to you. Pag hindi ka na pag mag-obey ka sa law of God, wala din. problem. Parang you are in equal footing. Whether you obey or disobey, you are on the same level. Walang accountability. Yun yung false concept ng ng liberty of conscience. Yun yung ayaw natin. Yun naman yung gusto nila. We Yun can ang gusto discuss- nila. There is some more Okay. discussion of that. So mamaya ating yan maybe sa next Presentation. next presentation. Pero dito muna tayo balik. Sabi dito, tandaan natin yan yung paragraph 1, ibinigay ng Panginoon muna yung foundation, yung basis. And then dito ngayon yung yung dapat position na to take. Okay. Due to the fact na sabi doon na pag nag-conflict yung law of the land to the law of God, dapat ang piliin is obey God rather than man. Amen. Kaya dito sa crisis na ito ngayon, ang Panginoon nagbigay ng parabang direction kung anong gawin. Sabi niya dito, paragraph 2. I was shown that God's people who are His peculiar treasure cannot engage in this perplexing war, for it is opposed to every principle of their faith. In the army, they cannot obey the truth, and at the same time, obey the requirements of their officers. There would be a continual violation of conscience. Yan ang doon. Okay, tuloy natin. The 10 precepts of Jehovah are the foundation of all righteous and good laws. Those who love God's commandment will conform to every good law of the land. But if the requirements of the rulers are such as conflict with the laws of God, the only question to be settled is, shall we obey God or man? Ayan po. I saw that it is our duty in every case to obey the laws of the land unless they conflict with the higher law which God spoke with an audible voice from Sinai. Ayan. Yun yung given. Kasi yung kanina, balik tayo, yung tanong kasi nabitin shall we obey God or man? Hindi dapat mahirapan mag-decision ang mga Adventist people at that time kasi doon before that, binigay na ng Panginoon yung right choice. Sabi nga niya dito, he who has God's law written in their heart will obey God rather than men. Yon na ang clear na talagang dapat ito ang position na tayuan ninyo. Huwag na kayong mag-isip pa, hirap pa kayo kung alin ang gagawin nyo. Sinasabi ko nga, sabi ng Panginoon, ito ang dapat nyong gawin. You should obey God rather than We should obey God man. rather than man. Yun. So, yun po. And ito din yung pinaunawa ng Panginoon doon sa mga apostles. So, kung mag-decide tayo in this point, hindi tayo malayo doon sa mga apostles. We are taking actually the same stand with the apostles. So, yung direction na binigay ng Panginoon sa Adventist, yun din yung binigay niya sa mga apostles noon.
Kaya sa Acts 5:29 sabi, "Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men." Ayan. So, yun po yung doon pagkahambing. So upon looking all this point, Brother Peter, I think we've had discussed a lot of things. But we can conclude now that 1862 position of James White is not the light It's of not the the church. light, tama. It's not the stand for the church. Hindi din ito yung bigay ng Diyos. And the light was given through Ellen White that the people of God cannot engage in this perplexing war. Tama And po we yun. would like also to invite you to re-examine everything. And by the next study, we will see paano ang gusto ni Sister White, paano tayo hindi tayo maging fanatic in times of war. How can we stand not fanatic, not to be a stumbling block to the people who are around us. And maraming salamat po, Brother Peter, sa inyong pagbibigay liwanag, at nawa po ang mga nakatingin, na manunood sa video na ito ay maliwanagan at makapag-isip sila, makadecide sila kung alin yung tama at alin yung mali. Stay tuned po mga kapatid. We will discuss the next topic, in which is how to deal with fanaticism. May the Lord bless us and keep us, and may you understand the truth. This is our wish and our prayer. And before we're going to close, I invite you to pray. Mapagpala at mahabagin po naming Diyos, nasa kaitasan po kayo ng malangit. Nawa po ang mga napag-aralan namin ay maging malinaw sa mga tagapakinig. Makita namin ang buong katotohanan at amin pong mai-apply sa aming buhay at maging tama po ang aming paninindigan. Patawarin niyo po kami kung saan kami nagkamali at nagkasala. Itong sa aming hiling namin sa pangalan ng Diyos na aming tagapagligtas. Amen. Amen.